Isa ka ba sa mga naniniwala na masama ang mga mayayaman? Sila ay mapang-abuso, mukhang pera, mga walang kwentang tao, pera lang ang habol nila. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron kong 9 years na experience sa pagnenegosyo at hindi pa ako mayaman. Hindi rin ako mapera at hindi rin ako masama. Noong mga kabataan ko kasi, lagi kong napapanood sa palabas, no? Lalo na kung panahong yan, uso pa yung TV talaga. Yan yung mga panahon nga tayo ay tuwing gabi nanonood ng TV. So, pero hindi doon sa bahay namin na kasi nung pagkapanganak ko, wala kaming TV. So, doon ako nanonood sa mga sa tito ko, basta sa mga kapitbahay namin. At lagi kong napapanood palabas na tungkol sa mahihirap, tapos yung bida ng palabas mahirap, tapos mabait, tapos meron namang isang kontrabida, kadalasan kalbo. May mga kontrabida na sila yung masama, sila yung mga negosyante, sila yung maganda yung postura, maganda yung hitsura, nakasasakyan, maraming bodyguard, at mga mayayaman sila. At sa kwentong yan, sila yung mga masasama palagi. Hanggang sa lumaki ako, hanggang sa tumanda na ako, nagkaedad na, lagi kong daladala yon kasi lagi tayong nanonood ng TV, di ba? Lagi kong bit-bit yon na masama ang mga negosyante, masama ang mga mayayaman. Mukha silang pera. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon, nag-start na akong magnegosyo, masasabi kong hindi naman pala sila masama. Lalo na ako. Siyempre, lalo na ako. Hindi naman pala masama ang mayayaman. Ang gusto kong sabihin, hindi lahat ng tao, mayaman yan o mahirap, hindi ibig sabihin na kung mayaman ka, masama ka, kung mahirap ka, mabuti ka. Kasi marami akong kaibigan na mayaman, na mabubuti rin naman. Marami din akong kakilalang na medyo hindi naman mayaman, yung sakto lang sa buhay, matatawag nating mahirap, pero hindi rin naman sila lahat mabubuti. So, ang punto ko dito, lahat, nagdepende na lang yan sa tao. Marami ding iba nagsabi na, ay, yumabang na yan si ano kasi dati hindi naman ganyan yan. Biglang yumabang nung nagkanegosyo, nung yumabang, nagbago yung ugali. Nakakabago talaga ang pera. Pero sa totoo lang, hindi naman ako naniniwala doon na magbabago ang pag-uutak mo dahil may pera ka, dahil yumaman ka. Nung una pa lang, mayabang na talaga yan. No? Hindi nyo lang napapansin, hindi nyo lang nakikita kasi ano namang may pagmayabang niya, wala naman siyang pera, di ba? So, dati na yang mayabang. May kakilala rin akong mayaman na ngayon, malaki ang ano sa gobyerno, posisyon, pati asawa niya may posisyon din. Pero hindi sila mayabang, parang pumunta dito parang naka-tsinelas lang tapos nakapantulog. Siguro sabi ko noong kabataan niya siguro, nung pagkapanganak niya, ganyan na siguro siya. So, kahit yumaman ka o kahit mahirap ka, hindi mo sasabing mayaman yung mga mayabang yung mga mayayaman o kaya mayayaman ay mga mukhang pera o kaya masasama. Nasa tao pa rin yan kung ang kayamanan ba niya igamitin niya sa mabuti or sa masasama. So nakadepende pa rin yan sa tao na may hawak ng pera. At isa sa pinaniniwalaan ko na ang kayamanan ay gamit lang yan, ang pera ay gamit lang, tools lang yan para gamitin natin sa buhay. Kung gamitin sa kasamaan, wala na tayo doon. Kung gamitin sa kabutihan, hindi mas maganda. So, kung ikaw, ang tingin mo sa mayayaman masama, yan siguro ang dahilan kaya nahihirapan kang umasenso kasi ayaw mo sa mga taong masasama, di ba? So, ayaw mong yumaman. Ayaw mong magkapera kasi tingin mo sa kanila masama. Kaya ayaw mo sa pera. Kaya siguro nahihirapan ka pa rin ngayon sa buhay. Kaya kung gusto mong magbago yung pananaw mo sa buhay, huwag mong kakainisan o kakagalitan o kakaingitan o ano ba, kadidirihan sa mga taong may pera o mayaman. Kasi parehas lang naman yan. Parehas lang yung may mabuti, may masama. Yan lang, magandang gabi sa inyo. At time check natin, ano na, 7:05 na ng gabi. Dito tayo sa ating salon, sa Cell Salon.
Rizal Avenue, malapit lang sa LYR at pa-close na tayo ngayon pero meron pa yata ang customer na inaantay. At muntik ko nang makalimutan, ang business namin pala ay salon, no? Pangmalakas ang salon ng Mindanao. At meron na tayong 4 na branch ngayong magbubukas ngayong June 8, 2025. Ayan yung branch natin. Ayan, dyan, Zel Salon. So, dito tayo sa loob. May customer pa naman. So, kumusta? Ito yung loob natin, Zel Salon. At nung kinagkaabalahan nyo ngayon sa buhay. Bye-bye.